bakit po mas maraming naging successful na network marketing na mga undergraduate compare sa mga professional? Oo nga. Tama, no? Bakit? Kung i-survey nyong mabuti, may katotohanan to. In fact, ginagamit kong line yan when I do my NDO. Lagi kong tinuturo during my NDO, bakit sa observation natin, mas maraming non-professionals, no, na nagsasucceed versus professionals. Alam mo, sagot dyan, attitude pa rin. Alam nyo kung bakit? Hindi ko nilalahat, no? Pero karamihan ng professionals, when they join, at the back of their mind, alam nila may fallback sila eh. Alam nila may babalikan sila eh. Yung bang tipong kahit na hindi mag-succeed sa networking, okay lang kasi may sweldo naman eh. May babalikan. May reservation. Ibig sabihin, meron silang fallback. May babalikan. May comfort zone. Comfort zone. Kumpara mo dun sa non-professionals, people like Leo Caduyak, people like Wilfredo Laway, tricycle driver, tuyo vendor, I met Yuri Mesagrande of Gensan, basahan vendor, if you know Junagaraw, embalsamador. Bakit mas nagiging successful itong mga to? Because these people, dahil alam nila wala na silang choice, dahil alam nila wala silang comfort zone, when they joined, ibinuhos na nila lahat-lahat kasi wala silang babalikan. Yun. In other words, yung mga non-professionals, pag sumama, they burn their bridges. Wala Burn the nang bridge. babalikan. Eh yung mga professional, engineer ka, nurse ka, doktor ka, lawyer ka, clerk ka, call center agent ka, alam mo na kahit hindi mo galingan dito, may naghihintay sa'yo eh. Second, yung non-professional pag nag-join, walang pride. Yeah. Alam niya wala siyang alam eh. Yes. Hindi, Kumbaga, empty siya, Oh, empty. empty. Oo. Kumbaga para sa kanya, alam niyang grade 5 lang tinapos niya, grade 6. So, ang bilis pasukan. Oo. Kasi alam niyang uhaw. Wow. Eh yung mga professionals, again, hindi ko nilalahat. Yung professional magaling na eh. Nagbabounce daw yung mga ano doon eh. Yes. Mga teaching eh. Minsan, Alam ko na yan. mas magaling ako dyan eh. Yung ibang professionals, uupo ng 2 hours, mainipin. Saka judgmental na minsan Yes. sir eh. May mga iba-iba na silang opinion. So, Oo. it's just a matter of attitude. It doesn't mean na minsan mas magaling. Hindi. Marami akong kilala, professional ang gagaling. Pero tinatalo ng non-professional na hindi magaling. Bakit? Attitude eh. Attitude. Kaya, kung ang bottom line dito is gagawin mo yung lahat or i-burn mo yung bridges mo at ang iisipin mo wala ka nang babalikan, lalabas yung best mo eh. Yes. Pag lumabas yung best mo, you can do everything. Minsan, ang professional, mahirapan ng konti. Ma-Indian lang. Hindi bagay sa akin to eh. Balik na lang ako sa trabaho ko. So, pwedeng ego pa rin yun. Ego pa rin. Pride pa rin. Sir, dagdagan ko lang sa professional, no? Kasi tingin ko, biktima lang din naman sila nung conditioning or mindsetting na ginawa ng mga university or ng parents nila, ng school na ito yung line mo, ito yung bagay sa'yo, dito ka magpo-prosper, Totoo. dito ka magiging successful. Yun din kasi ang mindsetting lang na nangyari sa past. Totoo yan. Yan yung tinatawag na, kasi ang human beings, Roy, as we know, we are social creatures ang tawag sa atin. Social creatures. Social Ibig sabihin creatures. ng social creatures, nakokondisyon ka ng environment mo. Nakokondisyon ka socially, culturally, tsaka nakokondisyon ka ng environment. So kung ang environment before is that, go to school, get good grades, and go look for a good job, we end up being trained to be professionals and look for a job. Yeah. Trabaho talaga hanapin mo. So doon ka Kasi naka-attune. napagka-train mo. Yun ang attune mo. Ngayon, ang problema doon, dahil lahat sa environment, especially sa Philippine settings, yan ang tinuturo ng karamihang tao sa mga anak nila. Yan yung kultura. Yan yung social conditioning kung tawagin. Nagkakaroon na nung tinatawag na herd mentality. Herd mentality. Oo, yung parang susunod ka na lang. Susunod ka na lang. Herd. Yung Oo. parang where the general herd goes, susunod ka na Sabay lang. ka. Oo. Ang problema ito, pag hindi ka sumunod dun sa karamihan na yun ang ginagawa at kumontra ka, Ang tingin sa'yo, out of place ka. yun. Ang tingin sa'yo, ikaw ang mali. So parang yung mga networker ngayon na pumapasok, Precisely. kaya ang tingin sa atin,
parang, ayun, baliw. Oo, parang out of the way ka. Pag Kasi ang way, dapat papunta dito, ikaw, sumuway ka. sumusuway ka. Kaya out of the way ka. So, yun ang reason, ba't yung mga friend nila ngayon nagkakawalaan? Yes, totoo yan. Kasi nga, yung general herd, parang ganito yan. Kung manunod kayo sa Discovery Channel, yung mga wilder beast, yung mga parang mga buffalo na Yes, sila, sir. sabay-sabay. Sabay-sabay. Ang tawag doon, herd yun eh. Pero pag may isang hindi sumabay, pansin na pansin siya eh. Siya yung kakaiba. Kaya ikaw na nagne-networking, kakaiba ka sa lahat kasi karamihan magiging average ang buhay. Pero ikaw, mag-iiba ang buhay mo dito. Extraordinary. Correct. Di ba? Ganda, Herd. ganda. Oo. May napansin pa ako, sir, parang heard din ba yung mga katulad ng mga nag-graduate ng NARS na dahil nga nauso, hindi na nag-isip dahil sa parang naging dogmatic, hindi na question. Parang uso ang NARS, may pera sa pagiging Yes. RN, then sa Amerika may future ka, kikita ka ng dollar. Kaya lahat nagpaaral ng nurses. Totoo. Huwag na tayong lumayo. Yung nangyayari ngayon, na pag-OFW ng mga tao, social conditioning din yun eh. Herd mentality din yun eh. Okay. Kasi, ang nakita natin sa environment, walang pera sa Pilipinas, nasa labas. Kaya karamihan ng tao, ang thinking, mag-OFW. We are one of the largest exporters of manpower in the whole world. Kasi nga, ang social conditioning, culturally speaking, ng Pilipino, walang pera dito. Abroad tayo, kung gusto mo magpagawa ng bahay, abroad. Gusto mo maging maganda buhay mo, abroad. Puro abroad na lang. Buti na lang, merong AIM Global. Yes, sir. Yung mentality na yon, pwede na natin basagin kasi may pera talaga sa Pilipinas. At katulad ng mga narinig ko kaninang testimony, paisa-isang umuwi na yung iba. No, yung iba, seaman, galing sa Saudi, everything. So, patunay lang na ang tunay na asenso, hindi mo na kailangan lumabas. Yes. Na mentally conditioned ka lang na sa labas ang ng asenso. pera. Samantalang yung mga Chinese pumunta dito ng 60s or 70s or 50s pa. Yung mga 80s ata pumunta dito yung mga Bombay. Oo. Then Korean ngayon. Oo nga. So, sabi ko, kung wala pera sa Pilipinas, ba't itong mga businessman Yeah. nandito? Totoo yan. Tama, di ba? Kaya ano yan, beware of social conditioning. Kasi nung bata tayo, wala ka pang filtering mechanism para i-reject yung mga hindi magandang pumapasok eh. Correct. Pero ngayong adult ka na, pwede mo nang i-reject o i-accept kung ano yung mga sinasabi sa'yo. So, baga parang pagkain. Kung alam mong mga poison yung wag mong kainin. Kasi poison yan lason So, Kaya yung mga nga, sa utak, Roy, maganda yung ganitong training kasi, kumbaga dati, sa computer, parang mind natin, parang computer eh. oo. Na-installan ng kung ano nung mga software. Ang problema, may virus. Mhm. So, may virus karamihan ng program na pumasok dito. Eh, alam niyo naman sa computer. Kaya ang buhay, may virus din. Oo, kaya iba yung buhay, nakokorrupt, Corrupt. hindi nagpe-perform ng maayos. Shaky. Diba? Lagging, ang tagal Laging. mag-process, Oo. Nakakita na ng opportunity, ang tagal mag-isip. Isip. Nandiyan na nga Kasi May may kotse virus na eh. nga may kotse na Oo eh. Oh. Woo! Kasi Guys, are you na-virus. having fun, guys? Kaya maganda, 'di ba sa computer maalis mo lang ang virus pag antivirus Nag-format ka. or nagreformat. Nag-reformat. Kaya nga yung ganitong training, ang mga trainings ng AIM Global, naka-design to para Reprogramming. i-format ang mga utak format. nila. Tama. Kasi pag na-reformat, tanggal ang virus. Lalagyan ng bagong Oo, system. babagyan ng Tatakbo bago. ng sistema. Yes. Gaganda ang flow. Yes, mabilis na ang process. Yes. Dati, kinakalawang. Upgraded ang processor. Yes. So, ganitong training para nag-upgrade tayo ng processor. Yes, oo. Kasi nagkakaroon ka ng panibagong prinsipyo. Nag-i-install ka ng panibagong philosophy. Tinatanggal mo yung mga matagal mong mga paniniwalang mali. So in a way, para ka nare-reformat. And can you imagine how many people out there ang hindi nate-training ng ganito? Alam mo, sa buhay, merong tinatawag na law of accident. Low accident. 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 Okay. Sabi dun sa law of accident, 98% ng tao sa mundo, ang buhay nila, aksidente. Okay. Paano nasabing aksidente, Roy? Paliwanag mo, sir. Aksidente ang buhay mo, pag yung buhay mo, hindi mo na plano. Patay. Pag ang buhay mo, hindi yan yung inintend mong buhay. Pag sinabing hindi yan yung inintend,
Pag ang buhay mo, hindi yan yung ginusto mo, pero yan ang buhay mo ngayon. Aksidente yan. Aksidente. Okay, tanong mo nga sa kapitbahay mo, aksidente ba buhay mo? Ngayon, ang masakit, Roy, pag aksidente buhay mo, hindi ikaw ang gumawa niyan. Sino? Well, hinayaan mo na yung environment mo, hinayaan mo ibang tao mag-dictate ng buhay mo. So iba ang nag-drive ng Yes. buhay nila. Yes. Kaya yung direction na gusto nila, Hindi nila nakuha. nakuha. Ngayon, ang maganda sa AIM Global dito, dahil you assume responsibility, you take charge of your life. Because in AIM Global, you direct your life. Then, hindi magiging aksidente ang buhay mo rito. Ang magiging buhay mo dito, kung ano talaga ang ginusto mo. Tama. Ha? Kasi, nagiging direktor ka ng buhay mo eh. Tama eh. Kasi tayo yung grupo na lagi nagpaplano, more planning. Kaya nga, di ba, lagi kayo pinatatawag ng mga apply nyo, meeting tayo, meeting. Bakit importante yung meeting? Dinidirect nyo buhay nyo eh. Kasi ayaw mo nang maging aksidente buhay mo. Ha? Tama. Kaya maraming tao sa labas, aksidente ang buhay. Sawa, para aksidente lang buhay. Aksidente pagkakaasawa. Tama. Minsan bata pa. Oh. Aksidente ang syuta. Yun. Pati Oh, syuta, aksidente. Natutukan Oo, ba? oo. Natutukan. Di ba puro aksidente? Shotgun wedding. Oo. Aksidente. Pag tinanong mo, ba't yan ang trabaho mo? Di ko alam. Aksidente na Aksidente. naman. Na-heard. Puro aksidente. Ba't wala kang pera? Aksidente. Hindi ko alam. Aksidente pa rin. So pag sinabing accident, sir, worst talaga. Yes. Pag sabing aksidente buhay mo, it's a life that you never intended. Na Hindi ayaw yung- mo siya. Yes. Pero nangyayari sa'yo. Okay. Yan tawag doon. Ganun naman ang aksidente, di ba? Pag na-aksidente ka ng sakyan, hindi mo naman ginusto yun eh. Pero ba't nangyari sa'yo? Something like that. Sa buhay, ganun din. Pag hindi ka masaya sa buhay mo, aksidente tawag. Oh, sino Kaya pa ba mamaya- ang gustong ganun? Aksidente Oo. ang buhay. Sino pa? Kaya sabihin mo sa sweetheart mo, pag uwi mo mamaya, sweetheart, aksidente pala buhay natin. Pero sabihin mo sa kanya, huwag ka mag-alala. Matatapos na yung aksidente yan. Kasi nasa AIM Global na tayo. Kala ko, sir, matatapos na ang aksidente yung buhay natin. Bakit? Iiwanan na kita. Kakaiba yun, kakaiba. Pwede, di ba?